Nang magising si Huli ay namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 25 piso patubo sa kanyang ama. Ngunit walang nangyayaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Huli ng kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Habang nasa daan, napahinto si Huli at nanangis. Nag-iisang naiwan si Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabihis na maganda upang magsimba, mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, naguguluhan siyang hindi siya makapagbigkas ng isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi kundi mga impit na ungo lamang. Nagkagulo ang mga paunauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo.